at malasakit. Ang malasakit ay binibigay sa mga taong nangangailangan. Kailangan bukal sa kalooban ng pagtulong. Pagbigay ng kung anong meron pa, nung kaya mo. At malasakit. Ang malasakit, magsasakripisyo ka. Ang pagtulong ay walang pinipiling oras. Kagaya ni Mr. Malasakit, Senator Bongo, disyo ang magserbisyo. Sabi nga nila, di ba? You will know them by their love. Yun ang sinabi sa Biblia. It's not on how good you are in quoting the scripture. It's giving love. Grabe, hindi talaga hindi talaga kasya yung words eh. Kung paano natin i-express yung ating na-experience. Mismo wala akong masabi. Kita ko kasi yung pagiging generous. Alam mo, madali kasi magsalita ng Diyos eh. Pero pagdating sa pera, pagdating sa pagiging generous, yung pagtulong sa iba, hindi biro yun. Maraming bagsak dyan. Maraming bagsak. Kaya ako nakikita ko yung pagiging generous niya. Hindi sa salita eh. Sa lakad. Bilib ako. Hindi dakdak. Nakita mo sa gawa. In one word, authentic. The views and opinions expressed by the program host did not necessarily state or reflect the official views and position of Sunshine Radio DZR 1026 Manila, Suarosug Media Corporation, and Sunshine Media Network International. Para sa Diyos at ang Pilipinas nating mahal, kailangan yung tayuan yung prinsipyo. Kailangan nandudong ka lagi sa tama. Para ito sa mga tunay na lalaban para sa bayan. Pagkamali, banatan. Pero pag tama naman, palakpakan natin. Yan ang Banateros, walang inuurungan. Pag tama, palakpakan. Pag mali ay babanatan. Yan ang Banateros, boses ng ordinaryong Pilipino. Banateros ay walang makakaawan. Yan ang Banateros, walang inuurungan. Pag tama, palakpakan. Pag mali ay babanatan. Yan ang Banateros, boses ng ordinaryong Pilipino. Banateros ay walang makakaawan. Magandang gabi, Luzon, Visayas at Mindanao. Kayo ay nanonood ng Banateros sa SMNI. Ako, si Coach Oli. At ako naman po, si Jay Guevara. Ako naman po si Boss Dada. Magandang gabi sa inyo at magandang umaga dito sa Amerika. The American Boy. Oo, alam mo, Boss Dada, napakainit ng balita ngayon. Mayroong mga naduwag, no? Pero bago tayo pumunta, kasi alam ko excited ang mga taong bayan, ang ating manunood sa kaganapan ngayon. Ito na yung inaantay natin. Pero syempre, namimiss ka ng iyong mga fans, kaibigan, kamag-anak, kapatid, na mga Banateros, Banateras. So, kamusta naman dyan, Boss Dada? Nako, napakasaya ng ating pagpunta rito dahil we get the opportunity to meet yung ating mga followers and subscribers dito. At sobrang saya nila dahil at least may nakita daw silang isang Banateros, and hopefully next time daw kasama na kayo na mamimit nila. Kaya shout out sa mga Banateros na nandito. Yan, yung mag-asamang Simple Luis at saka si Jay, si Putragis at syempre si Mr. Jack and Mrs. Jack. Ayan, at marami pa tayong i-meet. Ray Dino, and syempre pupunta rin tayo sa mga KLCs dito. KLC dyan sa Vallejo, dyan sa LA, and sa Van Nuys sa LA, and syempre sa Vegas. So kita-kita tayo. Sobrang saya. Malamig dito ngayon, Coach Oli. Ang hirap pala pag malamig tapos mag-isa ka. Medyo nakakaiyak minsan. Boss Dada, shout out nyo na lang kami sa mga Banateros, Banateras dyan. At yes, possibly next year, ito jajapan muna tayo ngayon December, pero possibly next year, kumpleto Banateros dyan. Titingnan natin. Ayun, pero for the meantime, sana. Oo, Boss Dada, for the meantime, kung sakaling tanungin ka lang naman, 9.5 ako, ha? Yes, sir. Yun. Siyempre. Ikaw ba?
Sir Jay, Ano? anong masasabi mo kay Boss Dada? Ano bang size yan? Ay, size, magka-size kami ng pa eh. Ay, size kayo Oo, kaya minsan yung mga luma niya sa akin napupunta eh. Pero paalang paalang. Hindi Oo, po paalang. mukha, ha? Hindi kami magka-size ng mukha niyan. Siyempre, mas iba gwapo ako size ng sa'yo. mukha ni Jay. Pero bagay yung bagay yung jacket mo kay Jay Guevara. Diba? Ay, syempre. Bilang ko siya ng jacket, yung butas-butas para malamig. Pero bago tayo pumunta doon, anong masasabi nyo sa nangyari ngayon na urong naman nitong mga Quadcorp? Boss Dada. Nako po. Boss Dada. Kahapon nga, isa tayo sa mga nauna nag-post patungkol dyan sa plano ni PRD na magpunta dyan sa Quadcom hearing. And malilintik pala itong mga congressman. Nila, sinuspend nila or nireschedule nila yung hearing na yan nang hindi nila sinasabi sa kampo ni PRD. Parang ang pinapalabas nila, ito si PRD daw, all bark, no bite. Sinasabi ni Paduano, takot pa siyang pumunta rito. Pero kita mo naman, balita natin, kahit daw hindi siya papuntahin or kahit daw kanselahin, pupunta pa rin daw siya sa Kongreso. Kasi nga, si PRD ay nandiyan na daw sa Metro Manila. At nag-post nga si Crisette Chu, pinakita yung kanyang ticket na kahapon pa yata siya nandito sa Maynila or kanina pa siya nandiyan sa Maynila at pupunta raw siya sa Kongreso sa ayaw at sa gusto nila. So, sabi ko nga sa inyo, tawag kayo ng tawag. Tapos ngayon, eto, napupunta na. Ano naman kayo? Aatras naman kayo. Ganyan din ang ginawa nila sa Senate. Si Senator Rizon Tiveros, request na pumunta siya nung pumunta si PRD. Sabi nga nila PRD is larger than life. Ika nga, hindi nila ine-expect na na hindi nila kayang babuy-babuyin lang yung tao. So eto, tingnan natin, ang galing netong mga congressman na ito kung paano nila i-accommodate si PRD. At itong si Congressman Dan Fernandez. Ano ka na? Humawak ka na ng dictionary at saka i-ready mo na yung Google mo kasi sabi niya hindi naman na daw kailangan maging abogado. Mag-Google lang. Malalaman mo na daw yung mga bagay-bagay So talagang dito mo malalaman na if there's someone or somebody na all bark no bite, eto, mga Quadcom na to, sila yun. Because si PRD, hindi nyo kayang takutin. Ano yung sinabi ni PRD noong nakaraan? You do not scare me a bit. Kahit katiting na takot, wala akong nararamdaman sa inyo. Again, PRRD was a fiscal. He was a mayor. Naging rin siya, congressman. Alam niya kalakaran dyan, kaya nga sabi niya kaya nga isang beses lang naging congressman si PRRD. Hindi na siya nag-extend. Kasi nalaman niya, nung isang stint niya sa Congress, na yan daw Kongreso ang pinakabulok. Yun ang sinabi niya, di ba? Diyan sa gikan sa Masa before, pinakamabulok na institusyon sa Pilipinas. So, naging mayor pa siya, naging presidente ng Pilipinas. Tingnan natin kung how this plays out. Ika nga, Coach Oli and Jay Guevara. Natatawa nga ako sa likod ng paghahamon nila, tinawag pa nilang duwag si PRRD. So ngayon, kumasa na sa hamon, sila naman yung umatras. Ang masama pa dito, tingnan nyo itong mga congressman na ito, napakabastos. Pero mo nag-re-schedule sila ng schedule, pinalitan nila yung schedule ng hearing. Tapos hindi man lang nila pinaalam dun sa kampo ni PRRD. Buti sana kung kahit hindi pa yan dating presidente, sana magkaroon kayo ng konting respeto man lang. Sana pinaalam nyo rin dun. Katulad nga yung sinabi ni Boss Dada, di ba? Nasa Maynila na nga si PRRD. So, isang malaking istorbo kay PRRD. So abangan natin dahil yun nga sabi ni PRRD tutuloy daw ata siya bukas. Ang ko kasi dito kaya siguro iniba ng araw to baka hindi kompleto yung script. Baka hindi kompleto yung script at kulang kasi diba sabi ni Dan Fernandez nasa 20,000 pa daw 20,000 question pa itatanong niya.
kay PRRD. So, abangan natin yan pag nagkaharap sila. Yun nga, ay siguro kaya iniba ng araw yan dahil baka hindi pa kumpleto yung mga, yung mga script. Kaya alam naman natin, halos lahat naman yan, script eh. Alam mo, Boss Dada, Jay Guevara, no? Sa tingin ko, kasi marami nagsasabi sa akin, marami nagbe-message, Coach Oli, karapat dapat pa bang tawaging Quadcom yung mga yan o Duwagcom? Hindi, alam mo, hindi natin masisisi ang taong bayan kung ang itawag na sa inyo ay Duwagcom. Isipin mo, di ba? Parang hamon ka ng hamon ng suntukan. Tara, suntukan tayo. Tapos nung pumalag, tumakbo ka. Kaya ka lang naghahamon kasi alam mo hindi papalag. Nung pumalag, teka muna saglit ha, wala pang pagkain yung mga anak ko eh. Papakain muna ako ha. Kita tayo next month saka tayo magsuntukan. Yung gano'n ganyan na nangyari dito. Kaya para sa akin, Duwagcom. Gaya ng sabi mo, may script yan. Sa katunayan, ito si Barbers nadulas. Oo nga, sabi niya, video script. Script, nadulas. Kasi pagkawala na sa script, hindi na nila kaya. Kaya ito si Barbers, malamang ito ay magiging kwentong barbero to eh. At ito naman, marami na akong kinokontak na mga kaibigan ni PRRD, malalapit kay PRRD, na kung po pwede nilang sabihan si PRRD, pag ang nagtanong si Dan Fernandez, Englishin mo. No. Malalim English nito. Kakaiba. Malalim. Anong malalim eh? Hindi mo maiintindihan. So, sobrang lalim. Hindi natin maiintindihan. Kaya sa tingin ko, dapat... That's not accepted. That is not accepted. Wow. Sorry. Acceptable. Easy. Acceptable pala. Acceptable. Siyempre, di ba? Kailangan, yung maaabot mo si Dan Fernandez sa Inglisan. Tsaka yung dalawa pa. Si Paduano at si Abante. Yan pa yung isa pa yan. Si Paduano, di ba? Ito, may tanong lang ako kasi hindi naman ako para manghusga. Wala naman akong karapatang manghusga. Pero salita ng salita si Paduano na, ano ba yan? Duwag ba yan? Natatakot ba yan si... Siya yung nagsabi ng duwag. Ngayon, sinong lumalabas na duwag sa taong bayan? Di ba? Pero pag tiningnan mo ito, dapat medyo bigyan nila ng kahihiyan itong house, itong kamara. Kasi itong pag-urong nila, sinisira nyo ang institusyon ng mga congressman, ng Congress. Kasi bigla nyong pinospone, napakalaking kahihiyan yan. Hindi lang sa mga Pilipino, lalong-lalo na sa inyo. Sana, bago kayo maghahamon, titingnan nyo muna kung kaya ninyo. Pinagod nyo yung matanda, pumunta rito. Wala naman pala kayo, pero good news. Anong masasabi mo dito, Boss Dada? Bukas, susugod pa rin si PRRD. Ayun na nga. Nako sabi ko nga sa inyo, be careful what you wish for or you might just get it. Dahil si PRRD talaga naman ay yan ang taong may isang salita talaga. Kaya nga dito, nagkamali talaga itong Quadcom dito na urot-urutin itong mga Duterte. Ginawa na to ni Inday Sara sa kanila Nung pinatawag nila dyan, akala nila si Inday Sara kaya nilang brasu-brasuhin, only to find out pagdating doon, nilecturean pa sila ni Inday Sara sa sarili nilang rules. Again, this is Inday Sara. Inday Sara pa lang ito. Yung komite ni Chua, ginawa ng basahan ni Inday Sara. Lalong-lalo pa kaya si PRRD pupunta dyan. Tas alam naman natin, deep in your hearts, yung mga congressman na yan, they look up to PRRD before. Noong war on drugs ni PRRD, tuwan-tuwa ang mga yan. Noong war on drugs ni PRRD, talagang all praises ang mga yan. Kasama lagi sa, kumbaga parang mga aso na sunod kay PRRD noong mga panahon na siya ay namamayagpag pa. At always yung taking part of the credit noong gustong-gusto ng taong bayan at napaka-popular sa taong bayan ng war on drugs ni PRRD. And then, nabalitaan natin, di umano, mukhang maganda. Mukhang maganda ang regaluhan. Kaya ito ang nangyayari ngayon na kahit na dati nilang ipinagmamalaki, pinagtatanggol itong war on drugs ni PRD, meron na silang Quadcom na nagaganap.
balita ko kaya daw hindi itutuloy or kinansela yung hearing bukas. It's because meron daw silang pamisa para sa mga namatayan yung sa war on drugs. Walang hiya. Inunan nyo pa yung hearing bago yung misa. Di sana, inunan nyo na yung pagpapamisa muna sa kanila para tuloy-tuloy na yung hearing. Anong klaseng dahilan yan? Kasi balita ko, nag-iiyak ngayon yung yung Makabayan Black. Nag-iiyak ngayon na magpapamisa sila tapos guguluhin mo. Kayo tong aya ng aya tapos pupuntahan kayo, magagalit kayo. Ito ang hindi kasi naiintindihan nitong mga congressman na ito na hindi talaga kayo popular sa taong bayan. Bakit you're only being voted by a handful of people? Napakaliliit ng mga distrito ninyo. Kaya kung ikukumpara ninyo yung crush ninyo or yung inyong mga komite versus yung komite sa Senado, di hamak na mas crush kayo kaysa sa mga nasa Senado. Because etong mga Senado, meron silang mga reputasyon na pinangangalagaan because they are being voted buong Pilipinas. Kaya itong mga to, willing silang masira yung kanilang reputasyon kahit na kainin nila yung suka nila, wala silang pakialam. Kasi nga, ibinoboto lang sila ng ilang tao. Kaya nga, dito natin malalaman, pagpunta dyan, nung pinaka magaling na presidente sa Pilipinas, tingnan natin kung papaano ang kilos, body language, at kung papaano mag-i-in-English ito si Dan Fernandez. So, siguro kaya umurong din mga bayag nito dahil kay Attorney Sal Panele. Kung mapapanood mo yung live ni Attorney Sal, di ba? Pinaghanda na sila. Sabi ni Attorney Sal, maghanda na kayo. Dapat paghandaan nyo yung mga isasagot nyo at itatanong nyo. Ano yan, boss? Hindi, partner Jay, kasi totoo yan. Kasi si PRRD, pinipigilan lang naman nila talaga yan. Matagal na yan gustong pumunta dyan. Natatandaan ninyo, meron siyang isang beses na gustong pumunta dyan na biglang hindi natuloy. Pinipigilan lang naman talaga si PRRD. Kung si PRRD lang naman, gusto nyo ay ihandaan nyo sarili nyo, Quadcom. Kasi kung nag-hearing kayo ng 14 days, kaya ni PRRD yung 2 days, dare-derecho. Kaya wag kayong uuwi, katulad ni Risa Ontiveros, na ilang taon niyang inantay na makaharap si PRRD. Tapos wala pang alas 5, lumayas na. O kaya ihandaan nyo yung mga ninyo, magbaong kayo ng mga kape at saka ng mga pack lunch nyo, dinners, dahil sigurado ka, abutin kayo ng siyam-siyam. Hindi ito si PRRD hanggat di natatapos yung problema ng bayan. At malalaman nyo from PRRD kung ano talaga ang problema ng bayan. Nakakadiri nga itong mga congressman na to kasi biruin mo dati nilang nilulunok yung war on drugs ni PRRD. Isa na dyan si Ace Barber na nagsalita pa nga yan na sana i-extend pa ang termino ni PRRD. Pero isa na siya ngayon sa sumusuka sa war on drugs na proud siya noon. So anong klaseng merong Anong klaseng merong pagkalalaki ka na parang hindi mo kayang gampanan yung sinasabi mo? Ba't parang pabago-bago? Ano yan? Porket iba na umupo at napapakinabangan nyo, doon na agad kayo. At doon naman sa tao na dati yung pinakinabangan na hindi nyo na mapakinabangan ngayon, naalisan nyo na lang bigla. Ganon na ba ang kalakaran dyan sa mga congressman ngayon? Alam mo, nakakabili ba? Ang tapang talaga. Parang gusto kong halikan si PRRD. Nakakabilib ang tapang kasi si PRRD kung magsalita matapang. Pero minsan, maraming tao matapang lang sa salita pero duwag. Si PRRD hindi. Isipin mo, para kang, halimbawa ito para kang pupunta sa teritoryo ng mga kwadro o mga kulungan ng mga buhaya. Yung buhaya Ikaw pala. pupunta mag-isa, marami sila doon sa teritoryo nila. Ganyan po katapang. Alam mo, may edad na si PRRD. How much more nung kabataan siguro na ito. No? Kasi ang daling magtapang-tapangan talaga. Pero si PRRD, kaya sabi ko, ay, saludo ko dito kay PRRD sa nangyayaring ganito. Isipin mo sa tingin natin, pag bumaliktad ba ang sitwasyon, mawala si Marcos o si BBM at si Tamba. Sana nga. Sa tingin ninyo,
Pag sila naman ang iimbestigahan sa 2028, kaya nila? Baka hindi nga pumunta yan eh. Pero ito si PRRD, good news. Pupunta siya bukas, tapos magre-request pa siya 10 araw ang hearing. Anong masasabi mo dyan, Boss Dada? Ito kasi ang hindi naiintindihan ng ng mga congressman PRD has nothing to lose. Same goes with itong si Inday Sara, Basti Duterte, they have nothing to lose. Kasi hindi naman sila ganit sa kapangyarihan katulad ninyo. Alam naman natin na kaya ninyo ginagawa yung hearing na yan dahil kailangan nyo ng pondo sa mga pwesto sa politika na tatakbuhin ninyo eh. Kaya naman ninyo ginagawa yan eh. PRD, wala nang mawawala sa kanya, matanda na yan. Katulad ng sinasabi ni Coach Oli, and tatakbo yan, hindi siya nationals. So whether gustuhin siya ng buong Pilipinas or not, basta mahal siya ng Davao, mananalo siya as mayor ng Davao. Yun lang naman yan eh. So etong mga congressman na ito na may mga pangarap din sa buhay, balang araw siguro kapag kung sino man ang kumukumpas sa kanila maging presidente ng Pilipinas, it's either bigyan sila ng mga malalaking posisyon sa gobyerno or makapunta sila sa nationals, which is pangarap ng mga congressman yan. Meron ng isa dyan na nagpanukala na sila daw ay i-extend daw ang kanilang termino from 3 years na 3 beses yata to 2 term na lang pero 6 years. Yun ang sinasabi nila. So hindi naiisip nitong mga engot na ito na ikaw ay binuboto ka lang ng ilang libong tao. Tapos gusto mo manungkulang ka ng 6 na taon kung hindi ka ba naman loko-loko. Naiinggit sila sa Senado na 6 na taon yung isang bahay lang naman daw sila pero bakit ang Senado 6 na taon yung panunungkulan sila daw 3 years, lugi daw sila. O kung gusto nyo maging 6 na taon, o di baguhin natin yung election sa Kongreso, gawin nating national. Tingnan natin kung manalo kayong congressman kung national. 'Di ba? Mantakin mo ang mga senador, the reason why 6 na taon ng kanilang term is because they are being voted by the whole of the Philippines, pati OFW. Pero kayong mga congressman, you're only being voted by a handful of people. Sa mga distrito ninyo, ilan libo, baka pinakamarami na yung 100,000 na walang 100,000 palagay ko yung mga bumoboto sa inyo. And here you are, kung makapagyabang kayo dyan, akala ninyo na sobrang sikat nyo sa buong mundo, sobrang siga ninyo. Yung iba nga dyan, party list representative, gumagamit pa ng mga malalaking personality para mabuhat yung party list nila, only to find out etong mga ginagamit nilang mga tao sa party list nila na nagiging mukha ng party list nila, second nominee, third nominee pala nila, yung first nominee hindi naman kilala. Tapos pagdating dyan, kung makapagsalita, akala mo ang dami nang naipanalong kaso bilang abogado. Kaya ito si PRD, patay kayo dyan. Kahit makulong yan, baka nga pumunta yan dyan, gusto pa niyan makulong eh. Baka nga dito na talaga magsimula, Coach Oli, yung pinaka-aantay nating ngit-ngit ng taong bayan. Total naman, itong mga representante natin na supposedly nakikinig sa taong bayan, yung ginagawa supposedly nila yung para sa taong bayan, kapag ginawa nila yung ayaw ng taong bayan, tingnan natin kung hanggang saan ang tapang nitong mga ito, Coach Oli. Gusto pa nilang i-extend yung termino nila ng mga content creator. may tawag sa kanila ngayon the content creator. Bukod dun sa duwagcom, no? So, kung i-extend yung termino nyo, so ano yan? Sa buong termino nyo, puro na lang Duterte, war on drugs, AJK, ang pag-uusapan nyo dyan, na paulit-ulit. Siguro, Boss Dada, kaya siguro gustong-gusto nilang i-extend yan dahil, di ba, di umano, tumatanggap yan or may sahod sila sa kada hearing. So, kada hearing nga naman, kung mapapahaba yung kanilang termino, mas malaki kikitain nila. Halimbawa, ilagay lang, anuhin lang natin sa 5 million kada isang tao, kada hearing ba? Malaking bagay yung Coach Oli. Tsaka ito, ilang beses ko na ito sinabi sa vlog ko na para sa akin nga, hindi na karapat-dapat pang umarap si PRRD sa mga yan Kasi paulit-ulit lang yung tanong So, dahil kagustuhan ni PRRD, kaya susuportahan natin, tayo nga, excited talaga ako kung paano sila magtagpo ni Paduano tsaka ni Abante. Kasi yun yung mga dyan
Ngayon yung mga matitikas dyan. Ngayon yung mga laging naninigaw, nanduduro, palaging, alam mo yung dinaig pa yung, sino? Si Jay Kongkun, yung mukhang kukun. Oo, ano daw yung, may hamon kay BP Sara yan magpa-lie detector test daw. Oo, yan, isa rin sa mga makapal ang mukha niyan. Sino yun? Si Tulfo? Hindi, Lie detector. Siguro idol niya. Inahamon niya nga si BP Sara, tsaka yung matanda na may sobre. Sabi niya kung totoo man yung sinasabi niyo, magpa-lie detector test kayo. Ikaw, Sara Duterte, magpa-lie detector test ka. Wala yan. Ano yan, mga yan. Sooner or later, may expose lahat ng mga kahayupan ng mga yan. Sabi ko nga sa inyo. The more you are exposed to yung yan sa mga camera, mga press conferences, and nagpapa-interview ka, the more na mas maraming na kakaroon ng interest sa'yo. And alam natin itong mga may mga tinatagong baho ito. At dahil in-expose nila yung sarili nila sa taong bayan, unti-unti rin, itong ang Mother Nature, nakita nyo, ine-expose na yung corruption ng gobyerno pagdating dyan sa mga flood control projects, di ba? So yung mga ginagawa nila na yan, i-expose din ng mga kabulastugan at mga balita. Kung may balita lang ako patungkol dyan sa dyan kay Kongkun, dyan sa Zambales. Ay, grabe. Ay nako, ang dami mga nagsusumbong sa atin mga Zambales tungkol sa pamilya nitong si Gunggong na to, Gunggong, Kongkong pala. Si Kangkong. Kangkong. Yan. Ang dami natin naririnig mga taga Zambales na nagsusumbong sa atin tungkol sa mga kabulastugan ng mga ito. Soon, malay mo, mailabas natin basta makita natin na kumpirmado, mas marami pang tao mag-confirm na itong mga kabulastugan na to. Somehow kailangan natin i-expose yan dahil Banateros pag tama palakpakan pag maliban natin. Pero ano kaya ang ninyo magiging tingin ninyo mangyayari kung halimbawa i-contempt nila si PRD? Because tayo naman, alam naman na natin na hindi naman talaga nila pinapatawag si PRD rito sa Kongreso para para liwanagin yung tungkol sa war on drugs. Because lahat naman na tanong nila at posibleng itanong nila, natanong naman na to sa Senado so alam naman na nila kung ano yung mga sagot nila. So ano sa tingin mo gagawin nila? Ako feeling ko kasi babastusin nila ng babastusin dyan si PRD. And si PRD, ipapakita lang niya na kahit na matanda na ako, gagamitin ko yung nalalaman ko sa batas para sagutin yung mga ninyo, yung mga tanong ninyo. Just recently, meron na namang isang abogado na matalino na alyado ni Inday Sara dyan sa Quadcom na yan. Ang tinry nilang pasumpain pero hindi sumumpa. Hindi ko alam Quadcom yun, yung doon sa good governance yun, yung tinry nilang pasumpain pero hindi sumumpa. Pinipilit pa rin nilang pasumpain pero pinipilit ng abogado na to na hindi ako dapat sumumpa dahil hindi naman ako invited dito. Nandito lang ako para ipaliwanag sa inyo na wala sa aming nakakatanggap ng mga ninyo, ng mga request ninyo, invitation ninyo rito. Therefore, hindi nyo dapat i-contempt etong mga tao na to kasi 'di ba kinontempt na naman nito ni Suarez etong mga taga Office of the Vice President. So ito talagang Kongreso na to, House of Contempt talaga. Napupuno na yata yung kulungan dahil sa dami ng nila pinakukulong nila. Ito si PRD, palagay ko yan lang naman ang plano nila Doon ako excited kung how they are going to execute. Kasi feeling ko kaya sila nag-cancel at kaya sila nag-regroup is para malaman sino ba ang matapang sa inyo ang magko-contempt sa kanya. Yun lang naman yun who's going to kumbaga who's gonna stand out or who's gonna take the blame or sino ang magte-take ng lead para ito si PRD i-contempt. Yan lang naman ang plano baka talaga ng mga nagpapataas ng presyo, Boss Dada. Kasi kung nag-uusap sila kung sinong may tapang para i-contempt si PRRD, may matinding yan. Sigurado, mataas ang talent may fee niyan. kasunduan yan. Oo, mataas ang talent fee niyan, sigurado. Kasi syempre, ikaw ba willing ka nang sirain mo yung karir mo sa politika? Kasi talagang masisira ang karir mo, mantakin mo ang isang presidente na imbis na nagretiro, pinilit ng taong bayan tumakbo, nung nangangampanya, nangako na uubusin ng droga, magiging madugo, wag nyo akong iboboto. Ganun pa ang pangangampanya niya. Kasi pag ibinoto nyo ako, magiging madugo. Pero ibinoto pa rin siya ng taong bayan. Ngayon, naging madugo yung kanyang laban sa gera. Laban sa droga.
Tapos nagrereklamo sila. Kaya dyan mo malalaman na itong mga congressman na ito, alam mo talaga na merong nagkukumpas sa kanila talaga Nakita nyo naman, hindi ba? Yung statement ng OGAG na nila dyan, na yung dating taga-customs na nakakulong na, Operation Save the Queen to become president. Sinong engot ang maniniwala sa ganung fairy tale? Hayop na yan. Kaya talaga nung narinig ko yun, sabi ko tapos, naniniwala itong mga congressman na to, sabi ko wala nang quality talaga. Wala na. Kumbaga sa latak na talaga itong mga congressman ngayon. Nawawala na talaga yung kongreso na talagang matatalino katulad ng mga panahon nila Mitra. Kung sa vlogger kung sa vlogger sila yung puro lang pa-hype. Yung tipong magpapahype para lang mapag-usapan, para lang mapagkwentuhan. So speaking of contempt, ito kasi may mga bali-balita na pinapasok na nga daw di umano ang ICC dito sa Pilipinas at ginastusan pa nga daw ng isang congressman. So ganito kasi nakikita ko diyan, ito ay planado. Kung i-contempt nila si PRRD, may posibilidad na i-contempt nga nila para maibigay nila sa ICC. Pero yan pa naman wala pa naman 100% na kasiguraduhan yan at bali-balita. Pero eto, masusure ko sa inyo na may 2 congressman na dating na-involve sa PIDEA list. Sino kaya yun? Sino ba yan? Oo, may mga nakasama pala dyan sa PIDEA. Sa PIDEA list. So hindi lang pala nag-iisa na nasa PIDEA list, kundi meron din pala sa mga congressman. Ay, ilalabas natin at yung sinasabi nga ni Boss Dada kanina na mananagot sila talaga bandang huli. Sa totoo naman, may mga kaso dyan. Si Paduano, may kaso yan. Si Abante, may kaso yan. Di umano, 2 pa kaso yan. Child abuse and PDAT scam. Si Paduano, dun sa pinatay na 22 na pulis. Nung panahon nung NPA pa ata siya nun. No? So marami talaga at hindi lang yung 2 yan, kundi halos lahat dyan may mga kaso yan at balang araw, lalabas din yan, Coach Oli. Alam mo, itong sinasabi ni Boss Dada kanina na bakit hindi na lang gawin din silang 6 na taon. Palagay ko, sisisihin na naman nila dyan si PRRD o si Sara o si Pastor Kibuloy. Na dapat 6 na taon din ang mga congressman. Kasi itong mga to, pinagpapalitan na lang nila ang paninisi. Diba? Punta tayo kay Pastor. Ay, punta tayo kay PRRD. Ay, punta tayo kay BP Sara. Ay, punta naman tayo kay Pastor. Palitan na lang sila. Yan na lang. Pero ito gusto ko yung narinig ko kanina na magre-request si PRRD na 10 araw ang hearing. Aba, maganda yan. At lalong-lalo na pag na-contempt, iisipin mo. Isipin nyo lang 10 araw nag-hearing, araw-araw. 5 million kada isa. Pero meron tayong chance. Baka ito na yung inaantay na mag-aaklas ng taong bayan. Diba? Akala ko, mayroon tayong chance na makulong. Wag naman. Easy. Magpapasama. Kasi mahaba yan. Alam nyo, diba, sa atin, paano nabuo yung EDSA 2, di ba? Mahaba din yun. Mahaba yung pagdinig nun. Pinagdaanan nun. Ito, magde-develop yan. Kaya mag-iingat kayo. Mag-iingat kayo, sisiguraduhin nyo yung hinahamon nyo duwag. Si PRRD, baka i-contempt nyo o maghamon siya sa inyo ng mahabaan, umurong kayo pare-parehas. Di ba? Ako nga, sa tingin ko, bagamat hindi member ng committee si Martin, alam mo, dapat yan leader sa leader. Kung may tapang to si Martin, siya humarap. Humarap ka doon. Tanungin mo. Kasi alam naman natin, siyang nasa likod niyan. And kung tatanungin mo ko sino papaniwalaan ko, si BP Sara, na this is politically motivated, o yung mga kampo ni Martin, maniniwala ako kay BP Sara. So, ibig sabihin, nasa likod niyan si Martin. Punta ka. Tingnan mo, huwag ka magtago sa likod ng vloggers mo. Huwag ka magtago sa kakademanda sa ibang tao. Pagka ayaw mo yung ginagawa, punta ka ron. Tanungin mo si, ikaw mismo. Ikaw leader leader. Diba? Siya yung leader ng... Nakita mo ba si BP Sarang tumago? Siya mismo nagpunta. Tama. Si PRRD.
Siya ba mismo? Ayaw na nga umuwi doon sa Senado eh. Pinauuwi na siya, ayaw pa niya. Eto ngayon. O kita mo, dali kayo ngayon. Pupuntahan pa kayo bukas. Dahil pinuspon nyo. Alam mo, sa akin talaga, nagiging katawa-tawa na itong Quadcom na ito. Wala na. As in, nakakatawa. Nakakahiya. Sa ating mga lalaki, especially itong mga kasamahan ko, lalaki na ito, mga ito. Yung hamon ka ng hamon, biglang, biglang nag-postpone, nakakatawa yun. Hindi lang nakakahiya. May mga kilala akong ganyan. Oo. Yung mga magagaling maghamon, tapos nung nakikita ka, iwas naman ng iwas. Maraming mga ganyan. Ay, parang pero, kilala ko yun, Coach Oli, may kwento ko lang, Coach Oli. Sige, boss. Sige. Total naman, matagal na panahon na nating nalaman nito. Kasi ang Banateros, kapag mayroong mga information na nakakarating sa atin, di naman natin yan dinadivulge. O, kaya lang, medyo matagal naman na at itong information na to, feeling ko, konektado yan dito. Si PRD kasi talagang ano yan. Talagang, kung alam mo kung malakas yan si PRD, kung hindi lang siya hirap magkikilos, lahat ng mga imbitasyon nyo, pupuntahan yan. O lahat ng mga hearings pupuntahan niyan. Merong isang pagkakataon na kaming mga Banateros kinausap, natatandaan ninyo yung failed maisog diyan sa may Tacloban, Samar, remember? Oo, 'di ba natatandaan ninyo yung isang plano na bumalik tayo ron kasi ang balita is talagang yung local government diyan, pati yung kasama ang Coast Guard at kung ano pa yung mga law enforcement agencies diyan, pagka nagpunta raw si PRD, wag payagan or kasuhan. Ganun ang gusto nila mangyari noon eh. So ang gagawin nila, gusto nilang gulatin kasi talagang gusto nilang ituloy diyan sa Tacloban yung maisog noon. So gusto nilang gulatin coming from all yung entries ng diyan sa Tacloban. Tapos magkikita-kita sa isang lugar and then magma-march papunta doon sa kung saan gaganapin yung maisog. Kasi nga ayaw nila narangan nila ng kung ano-ano eh. Kaya lang may nag-suggest na hindi pa pwede kasi paglabas natin ng hotel, nagtipon-tipon tayo, baka nakakailang hakbang pa lang tayo, they will arrest us. Alam mo sabi ni PRD noon, di arrestuhin nila. Kung saan tayo aarestuhin, magkakapit kamay tayo kung saan tayo aarestuhin, kung saan nila tayo ikukulong, doon magsisimula ang people power. Pucha, subukan nila. Subukan nila na itong si PRD ay ikulong dyan sa Kongreso. Tingnan natin. Kaya nila bang i-accommodate yung mga Pilipino na pupunta sa kanila dyan sa batasang pambansa? Para sa akin siguro, Boss Dada, kayang-kaya nila. Dahil obvious naman sobrang kapal ng mukha ng mga yan. Wala nang pakialam yan sa mga netizen. 'Di ba, katulad niya si Dan Fernandez itinuring niya nga yung sarili niya na parang si Vice President BP Sara. Samantalang iilan lang naman mga boto niyan. Samantalang kay Vice President nasa 32 million. So kung kaya nila talaga, mukhang kakayanin nila. Pero ang tanong, yung magagawa ng taong bayan, talagang diyan na siguro talaga din magsisimula yung tinatawag na people's power pag nagkataon na yan. Coach Oli? Alam mo, marami talaga nag-aantay. Maraming excited na. Actually, bukas nakahanda na mga Pilipino pupunta mismo diyan sa, kung hindi ako nagkakamali, diyan sa may sa may Congress, sa Commonwealth. Oo. So, nakahanda na ang tao dyan. Pero anyway, wala tayong magagawa. Natakot sila. So, nagkamali sila ng hinamon. Andyan na yan. No? Pero ito, pag-usapan naman natin. Kasi may bali-balita na mapopospone ang eleksyon dyan sa BARM. Bakit? Talagang alam mo na, baka hahawakan nila dyan. Supposedly, Coach Oli, ito ang kauna-unahang botohan sana Tama ba? Kasi kung hindi ako nagkakamali, ang nag-push talaga ng yung yung Bangsamoro basic law, 'di ba? Si PRD talagang nagsulong niya. Noong panahon niya yan. Matagal lang pinag-uusapan yan, pero noong panahon ni PRD, pina-prioritize niyan. Siyempre PRD is from Mindanao. So ito yata ang kauna-unahan na boboto sila ng mga leaders nila diyan sa BARMM Pero di ba, nung nakaraan balita natin, meron daw nakialam
alam na taga Malacanang, di umano pinakikialaman yung politika dito dahil hindi alam ng taong bayan na mas malaki pa ang budget ng BARMM sa budget ng presidente ng Pilipinas o kaya siguro gusto nilang pera pa din ang dahilan. Pero tingnan natin, alam ko Coach Oli, may balita ka dyan Hahawakan nila yan. Hahawakan nila yung sitwasyon dyan kasi malaki daw ang budget. Malaki ang budget dyan. Kaya naman, posibleng madagdagan ng isa pang probinsya ang bansa matapos isulong ni Senador Robin Padilla ang pagkakaroon ng special province sa BARM para makaboto ang mga 63 mga barangay na sa kasalukuyan ay walang kinabibilangang probinsya. Narito ang balita ni Troy Gomez. Naghain itong Lunes si Senator Robin Padilla ng panukalang batas na lilikha ng Special Province sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM para panindigan ang karapatan ng mga botante doon. Sa Senate Bill No. 2875 ni Padilla, gagawa na isang special geographic area na kikilalaning Cotabato Province na sasakop sa 63 barangay na piniling sumali sa BARM noong 2019. Ang nasabing 63 na barangay sa kasalukuyan ay walang kinabibilangang probinsya. Sa panukalang batas si Padilla, kasama sa Cotabato Province ang mga bayan ng Pahamudin, Kadayangan, Nabalawag, Old Kaabakan, Kapalawan, Maliligaw, Tugunan at Liguasan na sakop ang 63 barangay. Magiging kapitolyo ng Special Province ang Pahamudin. Noong ika-7 ng Nobyembre, dinetalya ni Commission on Elections Chairman George Garcia ang isyu na pumipigil sa 63 barangay na bumoto sa halalan dahil hindi sila kabilang sa anumang probinsya. Ayon kay Garcia, ito ang isa sa mga dahilan ng pagkaantala ng halalan sa BARM. Sinabi ni Garcia na Kongreso lang ang makakalikha ng probinsya na may sariling legislative district. Dagdag niya, pwedeng isali sa probinsyang ito ang 8 na disenfranchised na bayan. Nag-alala si Padilla na kung patuloy ang ganitong sitwasyon, malalabag ang karapatan ng mga botante sa apektadong lugar na bumoto. Ayon pa kay Padilla, layo ng panukala na tulukan ang pag-disenfranchise ng botante sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanila ng access sa sapat at epektibong mga serbisyo ng gobyerno. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, Troy Gomez nag-uulat, SMNI News. Sorry. Alam nyo, Yan si Boss Dada na. Boss, ikaw, Boss. Coach Oli, sa totoo lang, nakakaawa yung mga kababayan nating, mga kababayan nating Muslim sa Mindanao because ito si PRD, pinrioritize sila Napakaraming mga projects sa build projects ang inilakag o inilatag ni PRD dyan sa buong Mindanao, hindi lang dyan sa BARM, sa buong Mindanao. Ang dami, pero talagang matapos, feeling ko naman ang sinuportahan ng Mindanao itong si Bongbong Marcos dahil nga kay Inday Sara mantakin mo matapos iboto ng mga taga Mindanao itong si Bongbong Marcos. Kita nyo yung nangyayari ngayon sa Mindanao. Itinigil ulit yung mga proyekto dyan, hindi na naman sila prioritize. Wala na naman mga programa para sa kanila. Itong mga supposed, ang tagal-tagal nilang inaantay ito. Mga na sila ay magkaroon ng parang yung autonomy feels. Kasi ang gusto naman talaga ng Mindanao is autonomy Gusto nila autonomous sila. So nakahiwalay sila, may sarili silang gobyerno. So somewhat, pinasa yung batas na kahit papaano magkakaroon kayo ng konting autonomy, meron kayong sariling mga eleksyon, meron kayong kakayanan na maglagay ng mga ng mga pinuno nyo dyan, magpaplano kayo para sa ekonomiya ng inyong nasasakupan. Napakaganda sana nun para magkaroon ng kapayapaan. Yan yung naging reason bakit naging payapa ang Mindanao Eto nakakatakot kasi baka sabi nga ni Basti Duterte ang Espanyol hindi nga nila hindi nga nila talaga fully nasakop ang Mindanao dahil palaban talaga itong mga kapatid natin ng mga Muslim. So ganun din ang ginagawa ni itong may mga lahing Espanyol na ito. Ginagawa na naman ito sa Mindanao. Kaya baka magsimula na naman yung gulo dyan sa Mindanao na talagang pinaghirapan ng mga magagaling na mga pinuno dyan sa Mindanao na maging somewhat peaceful talaga dyan sa kanila, Coach Oli. Ako nakikita ko dyan sa ginagawa nila kasi rin yan nung nakaraan may nabalita
At may nagsalita na gobernador dyan na pilit daw na kinokontrol yung mga mayor ng mga Muslim, at kapag hindi daw sumang-ayon sa kagustuhan, sabihin na natin ang pangalan, katulad ni Lagdameo, di ba? At sinabi yun, nanggaling yun kay gobernador Mangunda Datu. Oo. So sinasabi niya doon na kinokontrol nga, at kapag hindi na nakontrol yung mga mayor ay tinatakot or binibigyan ng kaso or nilalagyan ng kaso yung mga mayor na. So ngayon siguro ganyan na ganyan yung ginagawa ngayon yan sa BARM. Kasi nga hindi ko ba alam kung anong utak meron tong gobyerno to, no? Sa bagay, sa KOJC nga nagawa diba? Isa rin ng KOJC sa napakalaking naitulong sa kanila. Isa na rin yan, yung mga kapatid natin mga Muslim, isa sa mga malaki rin ang naitulong sa kanila. Pero ngayon, pinapabayaan na naman sila. Kaya wala na talaga. Napaka-baboy na talaga ng sistema ng gobyerno ngayon. Kocholi. Huwag na kaya tayo mag-eleksyon. Oo nga, no? Parang gano'n naman. Lumayas na lang kaya tayo sa Pilipinas. Kasi parang kayo na lang kaya tayo. Forever na kayo dyan. Kasi parang ganyan naman ang gusto nilang mangyari. Sinabi nga ni BP Sara, etong si Martin ay talaga may pangarap sa 2028. At alam naman lahat niyan. Kahit yung mga panatiko ni Marcos, yung mga loyalista ni Marcos, alam niya nila na hindi mananalo ito si Martin sa 2028. Alam nating mahina. Kaya nga ang gusto niyan, maging Prime Minister. So merong gagawing mekos-mekos dyan. No? Parang ganito na rin to Aawatin nila yung mga ganyan, ipopostpone yung election, yung motibong ganyan. Meron pa nga tayong narinig na i-extend, gusto nila ma-extend to 5 years, to 6 years, yung congressman. So may mga ganyan And kaya wag tayong papayag. Bagamat maganda siguro yung charter change, no? Pero hindi po ito napapanahon ngayon. Kasi nabanggit natin kanina, Coach Oli. Coach Oli, nabanggit natin kanina na yung election dyan sa BARM ay maaaring maantala. Final and executory, talagang hindi na matutuloy. Kaya nakakalungkot yan para sa mga kapatid nating Muslim. Diretso, Coach Oli. Yun ang masakit dyan. Ngayon, bakit tinahayaan ng COMELEC na magkaganito? Powerful sila kasi isipin mo. Kasi ito kasi, Coach, nung na-interview natin kasi ang COMELEC nung nakaraang araw, ay nangako sila. Nangako sila na talagang papaigtingin, magbabantay sila ng gusto. So doon medyo malayo naman sila doon, pero halos sakop pa rin nila sa pagkakaalam ko. Sila pa din na mag-administer niyan diba? ng eleksyon diyan. Pero ito kasi Jay Guevara, ako na sasagot ng tanong mo kasi bakit hindi makakilos ang COMELEC. Bagamat meron silang autonomy, meron silang kakayanan magdesisyon patungkol sa eleksyon dito sa Pilipinas. Pero kailangan mo maintindihan ng taong bayan. Kaya sinasabi natin sobrang importante ng role ng mga congressman. Kasi ang congressman, sila po ang nagtatala kung magkano lang ang perang mapupunta sa'yo. Napakahirap kalabanin. Pag ito ang halimbawa, katulad yan, sinasabi nila, si Romualdez, halimbawa, siya yung Speaker of the House, kinalaban mo siya. Sigurado ako, either next year, wala kang budget, or scrutinize nila yung mga budget nyo to the tiny bit, yung error. Pag-iinitan ka. Yes, gagawin nilang dahilan yun para babuyin at sirain ka. So, yun, ganun naman talaga dito sa Pilipinas kahit naman hindi nila aminin, alam natin for a fact na kontrolado ng Congress lahat dahil nga sila ang may power of the purse. And importante yung mga budget. Si Inday Sara lang naman ang nag-iisang taga-gobyerno na walang pakialam kahit zero budget mo, magtatrabaho pa rin sila. Pero lahat ng mga ahensya ng gobyerno, I don't think they can function without money. Kasi wala naman mga political will ang mga yan. Yung iba dyan, kaya nga nandiyan dyan para doon sa pera Tapos tatanggalan mo sila ng budget. So, lahat sila magiging sunod-sunuran at magiging slave to the money, ika nga. Kaya sabi ko nga sa inyo, isang tao lang Coach Oli, isang tao lang kung gusto natin talaga ng bukod kay Inday Sara at mga Duterte, meron pang isang tao na kayang-kayang manungkulan kahit na hindi mo bigyan ng pera. Pastor Apollo Kibuloy. Zero budget. Kayang-kaya niya yan.
Oo, kasi nakaya nga niya sa kanyang sa kanyang Kingdom of Jesus Christ na wala silang pera galing sa gobyerno, galing kung kanino man, yung lahat ng perang ginamit nila sa kung ano man meron sila, pinaghirapan nila So kayang-kaya yan sa buong Pilipinas. So, balita ko nga, Coach Oli, meron nga meron na tayong 47 bills na hindi pa na-discuss. Yung mga ginawa ni Pastor Apollo Kibuloy during siya ay nandiyan sa Krame, may mga nadadagdag pa. O may balita pa ako, meron siyang panibagong, parang meron siyang programa para sa mga pulis. Imaginein mo Coach Oli, meron siyang programa sa mga pulis, same police na naging na nagmalabis sa kanilang kapangyarihan ng 16 na araw. Actually hindi lang, ilang buwan nagsimula pa since November hanggang hanggang yung KOJ siege. Mantakin mo, meron pa siyang magandang plano para sa mga yan. Sabi ko nga sa inyo, talagang dito kay Pastor Apollo Kibuloy, love your enemy. Deserve ng bawat Pilipino ang katulad ni Pastor Apollo Kibuloy na walang puot sa puso, talagang magsiservisyo lang. Itong mga congressman, kita nyo ginagawa, puros lahat pansarili, puros lahat para sa amo. Gusto natin mabago yan. Boss Dada, speaking of Pastor Kibuloy, kung yung iba nagkakaroon ng excuses dahil kaya tayo binabaha, wala tayong magawa kasi may climate change, etc., puro excuses, Pero kay Pastor Kibuloy, proactive. Susolusyonan yung baha. Kaya nga magtatanim para kontrahin itong climate change. So, dapat ganun. Gagawa ka ng paraan kaysa gumagawa ka ng excuses, gawa ka ng paraan para magkaroon ng resulta. Yan po kasi si Pastor Kibuloy trained. Talagang matagal ng leader. Matagal niya nang ginagawa Yung isip niya talagang magaling sa problem solving. Kaya naman, sa bawat problema, nakahanda siya. And pansinin nyo, hindi siya naghahanap ng excuses. Diba? At nasusolusyonan agad. Nasusolusyonan. At nagagawa niya ng paraan. Ngayon nga lang naka-freeze ang account nila. Pero ngayon, tuloy-tuloy pa rin ng lahat ng ng mga ng KOJC. Walang hadlang. Wala pang pondo yan Walang budget chance galing sa gobyerno. Doon kayo bibilib dyan Tsaka yun nga, nakakainis lang na talagang ginawa nilang panakot yung budget na yan. Kaya talagang masasabi mo na halos lahat na nasa gobyerno mukhang pera Dahil kapag ginipit sila sa pera, yun na, nag-iiba na yung ihip ng hangin. At syempre, bago natin tuloy-tuloy, marami pa tayo pag-uusapan, mag-break po muna tayo, huwag kayong aalis at magbabalik po ang programang Banateros. Walang inuurungan. Pag tama palakpakan, pag mali ay babanatan. Yan ang Banateros, boses ng ordinaryong Pilipino. Banateros ay walang makakaawan. Ang malasakit ay binibigay sa mga taong nangangailangan. Kailangan bukal sa kalooban ng pagtulong. Pagbigay ng kung anong meron pa, nung kaya mo. Ang malasakit, magsasakripisyo ka. Ang pagtulong ay walang pinipiling oras. Kagaya ni Mr. Malasakit, Senator Bongo, disyo ang magserbisyo. Alam mo ba na may magagawa ka para matugunan ang problema sa baha na nararanasan natin ngayon? Maging bahagi ng solusyon.
Lumahok sa isang puno, isang bayan. Nationwide tree planting activity ngayong November 16, 2024. Babanatan, yan ang Banateros. Boses ng ordinaryong Pilipino. Banateros ay walang makakaawan. At bago naman tayo pumunta sa susunod na balita, gusto ko lang matanong yung ating mga manonood dyan, na dapat bang sa tingin ninyo makatarungan na i-postpone itong hearing? Habang inaantay natin ang sagot ninyo, ito ang balita, posible bang magbago ang guidelines ng COMELEC para sa mga social media page ng mga kandidato? Ayon kay Chairman George Garcia, hindi na nito sakop pa ang mga social media account ng mga pribadong individual na magpapakita ng suporta sa isang kandidato. Si Margot Gonzales magbabalita. Hindi nasasakupin ng guidelines ng COMELEC sa pagpaparehistro ang social media pages na gagamitin sa pangangampanya ang mga pribadong individual. Yan ang bagay na ipanunukala ni Chairman Attorney George Garcia sa COMELEC Anbank. Sa naunang patakaran o guidelines kasi na nilabas ng komisyon, maging ang isang pribadong individual na magpapahayag ng kanyang suporta sa isang kandidato ay kailangang magparehistro ng kanyang account sa komisyon. Aminado si Garcia, hindi nila pwedeng saklawin ang constitutional rights ng isang pribadong individual sa kanilang paghihigpit sa paggamit ng social media ng mga kandidato at political parties. Any provision sa guidelines namin na may patungkol sa private individuals, pinapatanggal po ng inyong lingkod. So asahan nyo sa linggong ito, may aksyon ng Commission and Bank kung i-approve yung ating panukala upang kahit paano maprotektahan yung constitutional rights ng bawat isang Pilipino sa tinatawag nating freedom of expression and freedom of speech. Iba naman sila, yung mga private individuals, sa mga kandidato, sa mga political parties. Talagang dapat naman may regulasyon. Pero yung private individuals, the COMELEC should not really regulate them. Ayon kay Garcia, hindi sila mangingialam sa kahit anong ipopost ng mga kandidato sa kanilang mga social media page. Pero pakiusap nito, huwag magpalaganap ng fake news at mga content na may kabastusan. Sa pagpaparehistro ng mga kandidato ng kanilang mga social media accounts, kailangan nilang suportahan ito ng affidavit sa komisyon. So yung affidavit lang naman, para lang kahit paano, may responsibilidad mismo yung kandidato o yung political parties na naglagay po nito. Hindi yun para habulin sila or whatever. And ang purpose lang natin dyan, para maiwasan na misrepresentation, misinformation, at saka fake news. At least alam natin pati kung sino nga habulin. Samantala, magsasanib puwersa naman ng COMELEC at ang MMDA para sa pagbabantay sa mangyayaring halalan sa 2025. Ito ay kasunod ng kanilang nilagdaang Memorandum of Agreement araw ng Martes. Ilan sa i-deputize ng komisyon ay ang mga personal ng MMDA na mag-monitor sa eleksyon, maging ang mga kagamitan na kakailanganin ng command center ng komisyon. Napag-usapan po namin yung ating po mga body cameras na pwedeng i-deploy sa mga critical areas para i-monitor po na maging maayos yung eleksyon. Ganon din po yung deployable cameras natin, ipapagamit po natin sa COMELEC para to ensure na yung delivery ng mga election paraphernalias ay magiging maayos din at wala pong aberya. So lahat po yan, hindi lamang po yung mga gamit, kundi pati personnel po ng MMDA ay nasa disposal ng COMELEC. Ang COMELEC gusto namang mabigyan ng incentives ang mga personal ng ibang ahensya tulad ng MMDA na magiging katuwang nila sa operasyon sa halalan. So halimbawa po, yung mga ilang pili na mga tauhan ng MMDA ay magagamit namin, syempre maliban doon sa talagang regular nilang trabaho, iba kasi ang election duties. And siguro, hindi man namin kayang pasweldohin o bigyan ng honoraria. Yung lahat, kahit man lang paano, sa mamamagitan man lang ng service incentive leave at iba pang klaseng benepisyo ay mai-offer natin sa kanila. Maging ang operation daw para sa pagbabaklas ng mga oversized na mga election poster, pagtutulungan din niya ng MMDA at COMELEC. Pero aminado ang komisyon na walang magagawa ang COMELEC sa mga lumalabas na mga election material ngayon na mga tumatakbo. Pagdating kasi sa darating na halalan, maikukonsidera lamang na kandidato ang mga aspirant kapag nagsimula na ang campaign period sa Pebrero para sa mga tumatakbo sa national post. Lahat ng mga posters na nasa kalsada, yung mga pagkalalaki mukha nila, o kung nakikita natin sa social media, radyo, telebisyon, dyaryo, yan po ay hindi pa pangangampanya. Wala pong premature campaigning sa kasalukuyan.
at dahil walang premature campaigning sa kasalukuyan, walang paglabag pa sa election law. Ang kapangyarihan ng COMELEC ay papasok pa lang sa Enero 12, yung tinatawag natin na election period, and therefore, wala pa kaming kapangyarihan na pigilan sila. Kung meron man na paglabag, maaaring yung mga city ordinances or municipal ordinances na kinakailangan sundin ng mga kandidato. May mga binaklas na raw na election poster ang MMDA sa kabaan ng EDSA dahil sa pagsasabit nito sa mga ipinagbabawal na lugar o bagay tulad ng streetlights. Ayon dito, anumang obstruction o balakid sa kalsada at mga motorista, political poster man yan o hindi, babaklasin nila. Para sa Diyos at Pilipinas ko mahal, Margaret Gonzalez, SMNI News. Nakakatawa ngayon yung COMELEC, no? Baklasin niyo yung mukha ni Abalos. Ang daming mukha ni Abalos sa buong Pilipinas. Oo, meron ba doon, kriminal at ano daw yun? Nakalagay doon, pinagsama niyo pa talaga. Nakakatawa tong COMELEC, no? Biruin mo, mas uunahin pa nilang bantayan tong sa social media, bastos at fake news na content sa social media, babantayan ng COMELEC. COMELEC, ang bantayan nyo, yung boto. Yung boto ng taong bayan kung kung madadaya ba yan o talagang kasi kayo, nangako kayo sa amin. Nangako kayo dito nung na-interview namin kayo na talagang walang mangyayaring dayaan at nakakasiguro kayo doon. Tapos ngayon parang may pa-diver, rito parang diversional tactic to Diversionary tactic yan. Oo, kasi isipin nyo maigi magpo-focus sila sa social media. Bakit nasa social media ba yung boto ng taong bayan? Wala naman Pero alam mo, Jay, dalawang presidente na ng Pilipinas ang pinanalo ng social media. Tanda mo yan. Oo, alam ko yun. Kaya alam nila yung power ng social media. And even yung election dito sa Amerika, din yan, social media din ang ginamit para makapag-propagandahan sila. So ako walang problema na i-regulate Pero dapat talaga yung mga troll, dapat yan ang tanggalin yung mga troll account. Kasi yung paano mga legitimate na pag DDS vlogger lang? Ayun na nga, kailangan nga, ayun yung sinasabi natin na kailangan ang gawin ng COMELEC or at least ng Facebook dito sa Pilipinas, alisin yung mga alam nilang mga accounts na bago lang, tapos wala namang mga profile, tapos kung saan-saan nagkakalat ng kanilang mga kabubuhan, kasi ang daming ganyan ngayon sa social media nakakalungkot lang na para sa akin kasi suppression talaga ito ng ng malayang pagpapahayag kasi kung halimbawa ako, gusto ko itong kandidato na ito at gusto ko talaga siyang ikampanya. Bawal ako mangampanya dahil hindi nakarehistro yung yung aking Facebook page as na link dito sa kandidato na ito. Wala na, pinipigilan nila tayong magsalita. Hindi ko lang alam pero sa pagkakaintindi ko labas na to sa kapangyarihan dapat ng COMELEC dapat silipin talaga ito at tingnan kung tama ba na ang COMELEC ay nagbababa ng ganitong mga guidelines kasi para sa akin paglabag ito sa malayang pagpapayag. Tama yun. Tsaka ito, Boss D, Coach Oli, may hindi tayo natuklasan. May mas malaking kitaan pa rin pala bukod sa YouTube. Gumawa ka lang ng page, paramihin mo lang yung followers mo, pwede ka nang bayaran ng mga politiko para i-post yung kanilang mga ginagawa at i-post yung mga kaaway nila sa mismong page din. May nakausap kasi ako na isang malaki, siguro mga nasa 300 to 200k followers siya. So page lang siya. Wala siyang video, puro lang siya post. 250 per month. Matindi, no? Magpo-post ka ng 7 to 5 beses sa isang araw. Iba-iba 'yon sa ginawa ng politiko at sa kalaban niya. Kung totoo yan sinasabi mo, Jay Guevara, kailangan nga talagang i-regulate ng COMELEC yung itong Facebook. Pero yun na nga, ang masaklap kasi is wala naman to talaga sa mandato nila yung makialam sa social media O dapat talaga, yung katulad na sinasabi mo kanina, maging maayos yung eleksyon, bantayan yung eleksyon, tama yung resulta, hindi dagdag bawas, tanggalin yung takot sa isip ng mamamayan na ang eleksyon natin is rigged. Yun yung dapat nilang yun yung dapat nilang atupagin, hindi itong social media
media. And speaking of yung pagbabaklas ng mga pictures, katulad ng sinasabi ko kanina, si Abalos, napakaraming pictures. Napakarami, kahit sa mga bus, napakarami niyang mga mukha. Well, sinasabi din naman nila na hindi pa naman bawal yan sa ngayon. Pero, Diyos ko po, saan kaya galing yung budget dyan sa kanyang mga posters? Balita ko, napakarami niya nang na-deploy na posters na ni-revise niya. So, ibig sabihin, 2 beses siyang gumastos sa mga posters niya. Saan kaya galing yung mga pinag-ano niya dyan? Pinagpapagawa niya ng posters. Mga kaibigan kong buntis, inis na. Oo, kasi sabi nila, baka paglabas ng anak nila, maging kamukha ni Abalos, kahit saan daw sila lumingon. Mukha na Abalos yung nakikita nila, paglilihian na nila. Grabe, wag naman, mapaglahihan mo yan, baka nagngiwi-ngiwi. Anyway, alam mo, bakit resistant ang taong bayan sa mga regulation? Bakit pagka meron silang nilalabas resistant, bakit ayaw ng taong bayan? Kasi nakikita nila double standard. Kailangan yan, halimbawa, magre-regulate kayo. Wag lang yung puro DDS. Kung gusto nyong alisin yung mga fake news, alisin nyo lahat. Hindi kayo namimili. Anong nakikita ng taong bayan ngayon? Bagamat ito hindi sa COMELEC. Halimbawa, panayang imbestigan nyo sa confidential funds ni BP Sara. Samantalang mas malaki ang confidential funds ni BBM, bakit hindi nyo imbestigahan? Di ba? Anong dating no? Double standard. Sa Tagalog, ipokrito. Kaya ngayon ang mga tao nagagalit Tuwing maglalabas kayo ng mga ganyan, ang nakikita nila, hindi. Pipigilan na naman ng Duterte, pipigilan na naman si Pastor, kayo lang makikinabang dyan, may agenda na naman kayo. So, kaya nawawalan ng tiwala ang taong bayan kung sana na pinapakita nyo, patas kayo. Wala sanang problema. Pero ito, basahin ko, may text message. Menta de Guzman, hindi dapat postpone ang hearing kung anong dates at araw ay ayun na. O yun, eto sa hearing ulit. Kaya ayaw talaga nila ma-postpone. Alam mo sa akin, ang masasabi ko rito, wag na silang maghanap ng mga resource person, mga witnesses nila na merong script o script man yan or kung ano man yan, ebidensya. Doon na lang sa 20,000 na tanong ni Dan Fernandez, ubos na buong araw. So, wag na kayong matakot. Kaya nyo yan. English-Englishan na lang. Tapos na yan Ang dami nyo pwedeng itanong. So, sana gumawa na lang kayo ng paraan para matuloy instead na gumagawa kayo ng paraan para makahanap ng excuses. Parang hindi mangyayari yung 20,000 question ni Dan Fernandez. Parang nabigla siya nun. Hindi sa totoo lang. That's not accepted. That's not accepted. Why? Nabigla din kaya siya doon, Boss Dada, sa English niya. Sorry. Not acceptable. Not acceptable pala. Not accepted. Alam niyo dati hindi naman kasi mag-Tagalog, Dan Fernandez. Mag-Tagalog ka na kasi. Ewan ko ba't English ng English yung... Ewan ko sa'yo. Taga-Laguna ka pa naman. Tagalog naman dyan sa Laguna. Kung sa'yo, English ka ng English yung English mo, mas matigas pa sa katawan ni Coach Oli pag nagsayaw. Mataas na kasi tingin sa sarili, Boss Dada. Nadamay pa. Nakita mo sumayaw si Atty. Torion? Tingnan mo kung sinong mas matigas ang katawan sa... Hindi, mas malambot si Atty. Pati si Atty. Torion, tinira. Wala na tayong abogado, pambihira. Ito naman, sabi ni Filomena Villanueva, dapat ituloy yung hearing para masagot ni PRRD sa mga tanong, hindi yung aatakihin pag hindi nakaharap. Naduwag ba sila kaya mga may bayag? Bayag. May bayag. Hindi ko nga mabasahin Ang mga congressman nakawatan, sabi niya. Ikaw, Boss Dada, ano masasabi mo? Para sa akin, hindi, kung ako lang wala naman talaga kasing kwenta itong mga tao na to. Bakit mo pa pag-aaksa yan Kung ako lang, nag-try ka na, punta ka bukas, punta ka ng Congress. Pag hindi ka nila hinarap, okay na yun, PRD. You've made your point. Umuwi ka na ulit ng Davao at kahit anong patawag pa sa'yo na itong mga tolonggis na to, wag mo nang puntahan kasi it's not worth your time. Mahina ka na nga, pagod ka na nga, mahal ng gastos. Tapos, pag-aaksaya mo pa ng panahon ng mga, alam ko gusto mong
gusto mong makadebate yung mga tukmol na yan sa ibang panahon. Sa ibang panahon. Pero ngayon, bayaan mo yung mga yan, sisikat pang mga hayop na yan. Hindi, tsaka ano lang talaga na nakikita ko lang, gusto talaga lang nilang ma-expose dyan. Kasi iba eh. Tignan nyo, nung about sa confidential fund, hindi naman, si Abante, kilala nyo ba yan? Si Paduano, kilala nyo ba yan? Si Dan Fernandez, kilala natin yan. Kasi napapanood natin yan eh. Oo, bold star yan eh. Tinuloy pa talaga ha? Oo, si Barbers, kilala ko yan. Dahil isa sa sumusuporta kay PRRD yan eh. Anong script? Dagdagan nyo pa ang sana ma-extend pa ang termino ni PRRD. Yun yung sinasabi niya dati. Kaya nakilala ko si Barbers. So nag-iba siya ng tono? Oo. Ba't kaya? Kasi kaya nga yan kaya nga yan naggagaganyan kasi nga gusto niyan maging DLG secretary di umano. Nasingitan. Kaya yan, wala, lungkot. Lungkot. Kasi last termer yata yan ng congressman. Delikado siya kasi talagang magaling sumingit tong isa. Nakita nyo naman ang epal sa social media. Hindi niya makakayanan yan. Oo, hindi niya talaga kakayanin yan. Pero yan yung sinasabi ko, kagaya ng sinabi ni Boss Dada, ako talaga, ayoko na talaga paharapin niya si PRRD dyan sa Congress na yan. Kasi wala naman talaga walang bilang yung mga yan. Kasi kagaya ng sinabi ni PRRD sa kanyang press ko na nasabi ko na lahat sa Senate. So ano pa bang sasabihin ko dyan? So magsasayang nga lang ng oras at pera dyan. Nalalahanin nyo pera ho ng taong bayan ang ginagasto sa kada hearing. Buti sana kung pera ng mga congressman yan. Okay lang, walang problema. At yung sagot nila, sinagot ba talaga nila, Boss Dada, yung pamasahe ni PRRD? Totoo ba yun? Walang sinagot. Sasagutin nila yung pamasahe ni PRD. Hindi papayag yung si PRD na gumastos ng taong bayan para sa pamasahe niya. Yun, tama. Noon pa man si PRD. Noon pa man si PRD as much as he can, hindi yan gagastos ng pera ng taong bayan na mapupunta lang sa wala. Gastos ni PRD yan sa sarili niya. Kahit yung sa Senado, siya ang gumastos sa pagpunta niya. Kaya nga sabi niya, tapusin na natin ngayon tong hearing kasi hindi na ako babalik dito. Napakagastos, magpunta rito. Pensyonado lang ako. Hindi ako mayamang katulad ninyo. Kaya malabo yun. Pero maganda rin yung Boss Dada na pumalag siya. Kasi nag-iingay ito, lalo na to si Paduano na natakot, naduwag. Ngayon, sumuplak sa pagmumukha nila. Ngayon, sa mata ng taong bayan, sinong duwag? Sino ba yan? Ano ba nagawa sa bayan yan? Naging pahirap lang naman sa Pilipinas sa mga hinayupak na yan. Tama lang, tama yung pumalag. Actually, sa akin nga, Coach Ori, tama yung gano'n na lang, sa social media na lang, uratan na lang sila. Statement na lang si Coach Ori, si PRD. Total naman, pinipick up naman ng taong bayan Hindi na dapat talaga pupuntahan yung kongreso na yan. Siya na mismo may sabi, pinakabulok na institusyon sa Pilipinas, pupunta mo pa. Pero okay na din. Punta siya bukas, basta hindi siya in-accommodate, then that's it. Tapos na, no? Itikom nyo na yung mga bibig ninyo. Dahil wala kayong mga bombelyas, ika nga. Ginaya na nga nila yung mga vlogger puro lang pa-hype. Ngayon yung ginagawa ng mga congressman ngayon yan na sinabi Jay Guevara ni Abante noong nakaraan. Sabi ni Abante, ito pong ating hearing ang lagi nang pinapanood. According sa mga kilala ko, parang sila na daw yung sobrang sikat na sikat ng Quadcom. Ganun ang pinalalabas siya Kaya kita mo. Sino nagsabi niya? Si Abante. Si Abante. Sinabi niya yan na most watched daw yung kanilang hearing. Lahat daw nakaantabay. Kaya ganyan kung magpasikat ang mga kulugo na yan. Nakakatawa naman kayo. Paano hindi papanoorin ng tao? Sige, sabihin na natin, Sabihin na natin totoo yun. Alam niyo kung bakit? Dahil topic nyo, Duterte. Subukan nyo si Marcos ang i-topic nyo. Tingnan nyo kung may manonood sa inyo. Tsaka mas marami manonood. Mas marami. Pag yun ang inimbestigahan nila. Kaya lang, hindi nila imbestigahan yun. Boss nila yun Hindi naman nila imbestigahan yun Papuputol ko ang daliri ni Jay. Wow, wag naman sa akin, Boss Dada. Hindi nila kayang imbestigahan si Marcos. Kahit bilyon-bilyon sa flood control project. Isama na natin. Ipapatabas ko ang pisngi ni Jay Guevara. Basta hindi nila ipapaano yan. Hindi nila ipapahearing yan. Pero alam mo, lalangawin sila. Totoo yung sinabi mo, Jay. Lalangawin sila. Iba content nyo.
Iba yung Kaya topic lang kayo nila. pinapanood kasi Duterte. Try mo. Content nyo si Risa. Hindi, ito lang ito. Alam nyo, ang kiliti ng mga viewers, ano yan yung maraming mga expose. So, sa sobrang daming supporters ng mga Duterte, binabantayan na rin nila yung kilos nitong mga buhayang to. So, maglalabas sila ng faking witness at doon magkakaroon ng excitement yung mga tao na alam nilang kung ano na naman bang panibagong kapalpakan ang mabibisto dito sa mga witness na to. Pero speaking of expose, naku, may pinaghahandaan si BP Sara. Ano kaya? Oo, video. Ano ko yung video na naman? Next year daw. Next year daw? Next year ang bakbakan. O ito, may babasahin lang ako dito. Wala silang, sabi ni Bright, wala silang ibinigay na valid reason bakit di tumuloy ang hearing. Pero kapag resource person ang di makapunta, contempt na agad. Katulad ng ginawa sa katulad ng ginawa sa mga empleyado ni OVP. Mga taga-OVP. Boss Dada. I-contempt natin yan. Ikulong natin sa sa Imbornal. I-contempt mo yung quantum, no? Malapit naman na mag-eleksyon. Kaya nga ito sinasabi natin Ito ang mga banateros nandito kami para ipakita sa inyo ang totoong issue ng bayan natin. Pinapakilala namin sa inyo kung anong karakas na itong mga hinayupak na ito. Kaya pagdating ng 2025 mga bossing, tayo ang mayroong kapangyarihan para bumoto sa mga yan. Huwag nyo nang ibotong mga hayop na yan. Tandaan nyo yung mga mukha ng mga buwisit na yan. Tapos, ikesan nyo huwag nyo balota ikesan nyo ikesan nyo sa isip ninyo mga hayop na yan. Kung mga congressman nyo yung mga yan sa mga distrito ninyo, yung mga party list ng mga yan, tablahin nyo na. Paano, Boss Dada, kung ikisan nga nila, hindi nga nila iboboto, paano kung naka-automatic boto na dun? Kaya nga, hindi, kailangan yan, J. Guevara, kailangan di sa yung tinatawag nila, convincing win. Kailangan malaki talaga yung lamang. Katulad nung nangyari kay PRD, hindi lang naman 16 million ang boto ni PRD, more than that. Feeling ko nga, baka mas marami pa sa boto ni Bongbong Marcos yung boto na nag-garner ni PRD noon. Kasi yun, hate votes yun Nung panahon ni PRD, hate votes talaga yun. So, feeling ko, may dayaan na nangyari nung kaya naging 16 million lang Pero more than that palagay ko. Yan ang dapat na bantayan ng COMELEC, hindi yung social media, buwisit kayo. At ito, last message ko, sana maging hindi pa rin tayo nawawalan ng pag-asa na sana maging maayos ang eleksyon, lalong-lalo na sa mga probinsya. Alam naman natin, kada eleksyon may mga patayan na nangyayari, may mga gulo na nangyayari at may mga dayaan na nangyayari. Nga, sana ay sa eleksyon na to, sa darating na eleksyon ay maging okay na. Coach Oli. Alam mo... Ako muna, last message. Last message ako, Coach Oli, bago ikaw. Para dire-diretso tayo. Ako naman, ang final message ko, may pag-asa Pilipinas. May pag-asa hanggat merong mga Duterte na nasa politika, nadagdagan pa sila ng Pastor Apollo Kibuloy. May pag-asa pa. Kung gusto natin talaga na mabago yung landscape ng politika dito sa Pilipinas, lalong-lalo na importante yung mga congressman at saka mga senador para mabago ang Senado at least. Nabago nga ni Pastor Apollo Kibuloy yung buhay ng mga miyembro niya, palagay ko kayang-kaya rin niyang baguhin yung buhay ng mga Pilipino at ipatupad itong lahat ng mga panukalang batas na nasa puso at isip niya. So, para sa akin, maglagay tayo talaga. Yun lang, ang bottom line lang naman ito is yung sino yung mga taong inilalagay natin sa gobyerno at sino may mga kakayanan para ilagay itong mga to. Meron lang po tayong dalawang pagkakataon para magboto, which is yung local elections at saka yung national elections. So gamitin natin yan ng tama. Nandiyan dyan, napakaraming mga magagaling na mga tao ngayon na tumatakbo at napakarami rin mga sinungaling. Sumasabay yan doon sa mga magagaling. Kaya as early as now, maglista na kayo ng mga kandidato. Siyempre, Pastor Apollo Kibuloy, number 1. And then, ilagay nyo na yung mga kandidato na gusto nyong iboto para hindi na kayo magkamali. Nyo na yun. Ngayon pa lang, i-practice nyo na ng i-practice para talagang ready na tayo sa 2025. Ang bilis lang ng panahon November ngayon, December, January, February, biglang election na naman. So talagang excited tayo at sana magkaroon na talaga ng pagbabago dito sa bayan natin para matigil na yung mga ganitong walang kwentang mga hearing na mga ganyan na milyon-milyon yung nauubos dahil lang sa pamumulitika nila.
At syempre, huwag din natin kalimutan no, na isama yan sila Senator Bongo, Senator Bato, si Jimmy Bondoc at ang buong PDP laban. No, para isang solid. Isang solid na, Coach Oli. Pero alam mo, kailangan ni ano yun. Kailangan ni Coach Oli ng ano. Kailangan ni Pastor Apollo Kibuloy ng support kasi hindi niya kaya mag-isa. Yes, go ahead. Tama yan. Ako naniniwala may pag-asa pa ang bansang Pilipinas. At sa tingin ko, ang pinakamalaking maitutulong sa bansang Pilipinas, ang makakatulong sa atin sa ngayon ako naniniwala. Ito yung opinion ko lang, maaaring mali ako, pero sa tingin ko talagang ang pinakamalaking maitutulong sa bansang Pilipinas ngayon ay si BBM. Pag si BBM nag-resign, tapos na ang problema ng Pilipinas. Pa-drug test muna bago resign. Hindi, miski hindi na basta mag-resign. Kasi isipin mo, pag nag-resign yan, wala na ring power to si ano. Ito si Martin, ang power niya na kay ano lang na kay BBM. So pag nag-resign yan, wala tayong problema. At least kapag nag-resign siya, pwede siya makasuhan na drug about sa drug kasi nagpa-drug test muna siya bago mag-resign. Pwede. Pero higit sa lahat, malaki matutulong. Alam mo, magpahiro ka. Ako wala namang pilitan, hindi naman kita kayang pilitin. Baka lang maisip mo at gaya nga ni Ant-Man, parang hero. No? So baka posible kang maging hero at ikaw ay talagang malagay ka sa history na ikaw ang pinakamalaking naitulong sa bansang Pilipinas dahil ikaw ay nagsakripisyo at nag-resign. At alam ko marami nag-aantay na taong bayan dyan. So, sige. Baka may tulad pa siya ang hearing. Baka may tulad pa yan wala Jose Rizal, Apolinario Mabini. Siya yung pinakasigurong kasi nabaril. Kasi kung gusto mo lang naman, masama yan. Masama yan. Lahat ng mga bayani na yan, patay na. Oo nga, hindi baka may tulad siya bilang dakilang bayani pag ginawa niya yun na mag-resign siya, di ba? Hindi ka magiging bayani pag di ka namatay. Hindi, magpakamatay muna siya. Pero meron lang akong gustong batiin kasi kanina na-meet ko siya sa gym. Sabi niya, "Uy, pinapanood ko kayo Banatero sa SMNI." So si Mark Niere, shout out sa iyo at sa iyong asawa. Lagi daw silang nanonood. Matagal na silang nanonood sa SMNI kaya nadaanan niya yung ating programa. At ayun, batiin ko na rin mga Alegre family dyan sa Santa Ana, Taguig, sa buong Taguig at siyempre sa mga kuya at ate natin sa Eagles. Yan. At siyempre, bago tayo... ano pa yun? Hindi, batiin ko na rin. Bumati ka ano yun? Lahat ng hindi nabati ni Jay at saka ni Coach Oli, binabati ko kayo. Ako, PRRD, ikaw ba yan? Ikaw ba yan? Pero Boss Dada, may request ako. Kasi yung request ko ayaw pagbigyan ni Sir Carlo. Ano yun? Pwede mo bang ma-interview natin si Trump? Total, nandiyan ka na Hindi, schedule mo. Baka magmotor kami bukas. Hoy. Sana all. Iba din. Iba na level nito si Boss Dada. Iba din. At bago tayo bagyuhin dito dahil sa medyo nag-iiba na yung level ng iba. At bago tayo magtapos, 4 days na lang mga Banateros at isasagawa na natin ng tree planting activity nationwide through ano ba to? Initiative of Pastor Apollo C. Kibuloy. Ayan. Andiyan kami. Naku, wala pa. Maghiwalay kami kasi assignment ni Master Judea sa Antipolo. Ako sa Batangas. Ayan, i-announce nyo. Mga bossing yung mga lugar. Kasi marami nagtatanong dito ng mga ng mga kababayan natin. Saan daw sa Antipolo? O saan kasi nakalagay lang diyan Hindi, nandito yung mga contact person Banateros. Sana makahingi tayo Coach Oli ng kopya nito kay Sir Carlo para mai-post natin sa ating social media accounts para malaman yung mga contact person, makontak ng ating mga masugid na taga-panood. Sige, ayan, ipopost natin sa ating group chat, sige, ma-promote natin yan. Okay? At bago tayo magtapos para naman sa ating Christmas countdown. 43 days na lang, mga Kabanateros at Pasko na. Grabe, lapit na. Lapit na maibigay sa akin ng pinaglumaang sapatos ni Boss Dada. Meron. Malapit pa naman na birthday ko, Boss Dada. Malapit na birthday ko, Boss Dada. Ilang araw na lang,
Ay, birthday mo na? Oo. Kailan ba birthday mo mo? na yan. Sana huling birthday mo na yan. Oo, wag naman. Ngayong taon. Wag Ngayong naman taon. ganun. Grabe ka. Ngayong taon Easy. na. Ngayong taon. ngayong Sa susunod na taon na ulit. Walang hiya ka. Oo, bibili pa ako ng XADV. Wow. Uy. Uy. Sana all. May ganun. Bukas ha? Boss Dada, andito ka, Boss Dada? Siyempre, Ayan, nagigising nandito. ako dito alas 3 ng madaling araw sa pagmamahal natin sa pag-aatid ng totoong balita dahil SMNI lang yan. Oo, alas 3 ng umaga, no? Madali. Palagay ko hindi pa natutulog to si Boss Dada. Paling mo nga yung camera, Natulog. sinong katabi? Oy! Wala kama. Wala kama. Wala daw kama. Hindi, si Boss Randel, andyan na. Sige, kita-kita po tayo uli mga banateros. Dito lang sa SMNI. Pag tama, palakpakan. Pag mali, banatan. Ako po si Coach Oli. Ako naman po si Jay Guevara. At ako naman po si Boss Dada para sa Diyos at Pilipinas nating mahal. Up. Para sa Diyos at Pilipinas nating mahal. Kailangan yung tayuan yung prinsipyo. Kailangan nandudong ka lagi sa tama. Para ito sa mga tunay na lalaban para sa bayan. Pagkamali, banatan. Pero pag tama naman, palakpakan natin. Yan ang banateros, walang inuurungan. Pag tama palakpakan, pag mali ay babanatan. Yan ang banateros, boses ng ordinaryong Pilipino. Banateros ay walang makakaawan. Yan ang banateros, walang inuurungan. Pag tama palakpakan, pag mali ay babanatan. Yan ang banateros, boses ng ordinaryong Pilipino. Banateros ay walang makakaawan. Ang malasakit ay binibigay sa mga taong nangangailangan. Kailangan bukal sa kalooban ng pagtulong. Pagbigay ng kung anong meron pa. Nung kaya mo. Ang malasakit, magsasakripisyo ka. Ang pagtulong ay walang pinipiling oras. Kagaya ni Mr. Malasakit, Senator Bongo, Disyo ang magserbisyo. The Philippines can only be united when the people will realize that we have a country of our own, stand on our own, and be patriotic and loyal to our own. When it comes for love of our country and sovereignty, we should all be one. There should be no division because we are all Filipinos. Pagdating dyan sa pag-ibig sa ating bansa, sa pagtayo sa ating bansa, huwag natin ipahiya si Jose Rizal, sila Bonifacio. Pagdating dyan, huwag dapat tayong hawakan o pakialaman ng iba. Tumayo tayo sa sarili natin. Alam mo ba na may magagawa ka para matugunan ang problema sa baha na nararanasan natin ngayon? Maging bahagi ng solusyon. Lumahok sa isang puno, isang bayan, nationwide tree planting activity ngayong November 16, 2024.
is SMNI News Channel. Truth that matters. Subscribe to SMNI News Channel and turn on the notification bell to keep you up to date. Also visit our official social media accounts and join our community on Viber and Telegram.